Maligayang araw! Maligayang bati. Magandang araw. Halina na at makinig. Magandang araw mga kaibigan! Welcome sa Filipino Tayo, ang inyong tambayan para sa makabuluhang usapan. Dito natin pag-uusapan ang mahalagang issue tungkol sa ating kultura, wika at pagkakakilanlan bilang Pilipino. At sa yugto na ito, aming ibabahagi sa inyo ang halaga ng wikang Filipino sa ating buhay at kung paano natin ito palalakasin. Ako si Mitch Kayla Banyas, kasama sina Lider Tortona, Paula Bautista at J. Marian Macraeg. At tara, simulan na natin ang talakayan. Alam niyo ba, may kasabihan na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Isa itong sikat na linya ni Dr. Jose Rizal. Sa palagay niyo, bakit napakahalaga ng wika sa ating kultura? Para sa akin, ang wika ay kaluluwa ng ating pagkatao. Dito natin na ipapahayag ang ating damdamin, tradisyon at pananaw sa buhay. Halimbawa na lamang kapag naririnig natin ang salitang bayanihan. Alam agad natin na ito'y tungkol sa pagtutulungan, hindi lang basta sa pagsasama-sama ng mga tao. Tunay yan, binibini. Halos lahat ng wika ay may sariling kahulugan ng pagkakaisa, ngunit iba ang bayanihan sa atin. Dito lamang sa Pilipinas makikita ang konsepto ng literal na binubuhat ng komunidad ang bahay ng kanyang kapitbahay para tumulong, at wika ang ating instrumento upang tayo lahat ay magkaunawaan para sa pagkakaisa ng ating bansa. Kaya hindi lang ito basta salita, kundi isang bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan. Pero ang tanong, paano natin mapapanatili ang kahalagahan ng Filipino sa kabila ng makabagong panahon? Hindi may kakaila na unti-unting nawawala ang paggamit ng Filipino sa maraming aspeto ng ating buhay. Halimbawa, sa paaralan at trabaho, mas pinapaboran ang Ingles. Ano ba sa tingin niyo ang dahilan nito? Isa sa malaking dahilan ng globalisasyon. Mas madali tayong makipag-ugnayan sa ibang bansa gamit ang salitang Ingles, kaya nagiging pangunahing wika ito sa edukasyon at negosyo. Pero sa palagay ko, hindi naman masama ang paggamit ng wikang Ingles. Ang nagiging sanhi lang ng problema ay kapag nalilimutan na natin ang sarili nating wika. May mga kabataan ngayon na mas nahihirapan magsalita ng Filipino dahil sa kanilang kinalakihan o sa hindi paggamit nito, at maaaring dahilan din na ang paggamit ng wikang Ingles ay nagiging batayan ngayon sa panahon ngayon ng pagiging matalino. Kaya ang iba ay nahihiyang gamitin ang wikang Filipino. May punto ka riyan, parang nagiging colonial mentality, iniisip ng iba na mas sosyal kapag Ingles ang gamit. Pero sa ibang bansa tulad ng Japan, Korea at France, ginagamit nila ang sarili nilang wika sa teknolohiya at sa edukasyon, at proud pa sila rito. Kaya ang tanong, paano natin mababalanse ang paggamit ng Ingles at pagpapanatili ng Filipino? Kung gusto natin mapanatili ang Filipino, dapat natin itong gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang sa bahay, kundi pati sa social media at opisyal na usapan. Isa rin sa paraan ng pagsuporta sa content na gumagamit ng Filipino. Halimbawa, ang mga OPM, Filipino ng mga pelikula, at vlog ng local creators. Alam niyo bang may mga apps at website na ginawang available sa Filipino? Halimbawa, may mga mobile apps na may Filipino interface na pwedeng gamitin sa pag-aaral. At syempre, ang simpleng pagyakap sa ating sariling wika. Huwag nating ikahiya ang Filipino. Dapat natin itong ipagmalaki. Ngayon, para mas mapalalim pa ang usapan natin, kumuha kami ng ilang opinyon mula sa ating listeners tungkol sa paggamit ng Filipino sa ating social media. Narito ang isang tanong na ibinigay namin. Sa anong paraan mo mas pinapalakas ang paggamit ng Filipino sa iyong buhay? Ako po, mas pinipili kong gumamit ng Filipino kapag nagpo-post sa social media. Mas malapit kasi sa puso ko kapag sariling wika ang gamit ko sa pagpapahayag. Ganda niyan. Totoo naman. Kasi mas nagiging personal ang pakikipag-usap kapag sa sariling wika natin ito ginagawa. Ito naman ang sumunod na kasagutan. Sa bahay namin, kahit marunong kaming lahat mag-Ingles,
sinisigurado naming Filipino pa rin ang pangunahing wika sa usapan. Para kahit mga bata, matutunan nila ito ng maayos. Isa rin itong magandang paraan. Napakalaga ng wika sa loob ng pamilya. Dahil dito, unang natututo ang mga bata ng kanilang kultura. At ito naman na ang huling kasagutan. Bilang isang estudyante, mas pinipili kong gumawa ng projects at research na nasa Filipino kung pinapayagan. Mas naiintindihan ko kasi ang bawat konsepto kapag nasa sarili kong wika. Napakagandang pananaw. Sana mas marami pang estudyante ang matutong gamitin ng Filipino sa mga akademikong gawain. Ngayon, para naman sa mas masayang bahagi ng ating podcast, may inihanda kaming isang laro na may kinalaman sa wikang Filipino. Tatawagin natin itong salitang Pinoy. Alam mo ba to? Ang mechanics ay simple lang. Magbibigay tayo ng isang Filipino word na hindi madalas ginagamit at susubukan nating hulaan o ipaliwanag ang kahulugan nito. Ready na ba kayo? Okay, unahan ko na. Ano ang kahulugan ng salitang balintataw? Clue, bahagi ito ng ating katawan. Parang narinig ko na yan. Mata ba ito? Tama, ang balintataw ay nangangalugang pupil ng mata. Ito naman, anong ibig sabihin ng banayad? Clue, kadalasang ginagamit ito para ilarawan ang kilos o galaw. Parang mabagal. Malapit! Ibig sabihin nito ay dahan-dahan o hindi mabigat ang kilos. Ito ang susunod. Ano ang kahulugan ng alimpuyok? Clue, may kinalaman ito sa usok. Parang usok na nanggagaling sa nasusunog na bagay? Tama. Ang alimpuyok ay nangangulugang usok na nagmumula sa isang nasusunog na bagay. Ang saya ng larong ito. Nakakatuwang matuto ng mga bagong salitang Filipino. Oo nga, kaya sa ating mga tagapakinig, sana subukan niyo rin gamitin ang mga salitang ito sa inyong pang-araw-araw na usapan. Ang wika natin ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol rin sa ating identidad bilang Pilipino. Kaya't simula ngayon, gamitin natin ito na may pagmamalaki sa maliliit man o malalaking paraan. Hamon namin sa inyo, subukan ninyong gumamit ng mas maraming Filipino sa inyong araw-araw na usapan. Challenge accepted ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ito, huwag kalimutang i-follow ang Filipino Tayo at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod, paalam at ipagmalaki ang ating wikang Filipino. Ang wika ng Pilipinas ay tulad ng isang makulay na habi. Binubuo na iba't ibang sinulid mula sa iba't ibang dila at kultura. Ngunit iisa ang hinahabi nitong pagkakaisa. Sa bawat salita na binibigkas natin, nakapaloob ang kasaysayan, identidad at pagmamahal sa ating bayan. Ang ating wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isang tulay na nag-uugnay sa puso ng bawat Pilipino, saan mang sulok ng mundo sila naroroon. Kaya't habang patuloy nating pinayayabong at inahalagaan ang ating wika, pinapatibay rin natin ang ating pagkatao bilang isang bansang mayaman. Mayaman sa tradisyon, diwa at pagmamahal. Sa isa't isa, ang wikang Pilipino ay hindi lamang binibigkas, ito ay sinasabuhay. Ang wika ay salamin ng kultura at pagkatao sa bawat kataga, naroon ang diwa at dangal ng ating lahi. Kung iingatan at ipagmamalaki, ito'y magiging tulay sa mas maunlad at nagkakaisang bayan. Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa. Kung ito ay ating pahahalagahan at ipagmamalaki, mananatiling buhay ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ngunit kung ito ay ating pababayaan at hahayaan ng mawala, para na rin nating itinakwil ang ating sariling bayan. Ang wika ang nagbubukod sa atin bilang isang lahi, nagbibigay ng tinig sa ating mga saloobin, at sumasalamin sa ating kasaysayan at mga adikain. Kaya't bilang mamamayang Pilipino, tungkulin na natin na ito'y gamitin, pagyamanin at ipagtanggol laban sa paglimot at pang-aalipusta.
Pagkat sa bawat salitang ating binibigkas at isinusulat, isinasabuhay natin ang diwa ng ating lahi at ipinapanatiling matatag ang ating pagka-Pilipino. Paalam! Paalam!